Ayun na nga, alam niyo ba kung paano pinapahalagahan ang oras ng mga teachers dito sa United States? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin sa mini vlog na ito. What's up guys? This is Sir Eric and this is Teaching Life Recently. Today is Tuesday guys at ngayong araw samahan niyo ako mag-prepare ng next activity ko na related dun sa binilag ko kahapon na pinakita ko sa inyo. At habang nagpe-prepare ako, ipapakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na talagang pinapahalagahan yung oras ng mga teachers dito. Unang-una yan sa email. So sa umagang-umaga, check muna tayo ng email, baka may message. Ang primary means of communication dito ay through email o kaya minsan phone call. Dito, ginagamit talaga ang technology bilang tools sa pagpapagaan ng trabaho ng mga teachers at syempre, ganoon na rin sa bata. Siyempre dahil may technology, gagamitin mo siya sa pag-prepare ng next activity mo for your class. So ayan yung text na binasa namin kahapon. Kinapi ko lang yung yung laman niyan dito sa website na yan. Ang tawag diyan DivIt. So after mo mailagay yung content niyan, automatically magge-generate yan ng mga vocabulary, ng mga questions, ng summary, at saka yan, yung, diba, yung kitang-kita yung mga tanong, mag-generate yan ng mga kailangan mo sa klase. Katulad nga ng sinabi ko, pinapadali ng mga technology na ito, mga devices na ito, yung buhay natin bilang teacher dito sa United States. Feeling ko kasi kulang pa yung generate niya na questions, so I had to add some more questions para syempre mas madami. Nagde-generate din siya ng mga open-ended questions saka short-answered questions. Dito kailangan mo talaga gamitin yung technology para mas mapadali yung buhay mo bilang teacher. At the same time, mas marami ka pang pwede magawa. So sa mga oras na yan, ida-download ko na kung ano yung mga generate ng website na yan para magamit ko na sa klase. Pero syempre, bago ko i-print yan, syempre titignan muna natin yung content kasi baka meron kang gustong baguhin, meron kang gustong idagdag at meron kang gustong tanggalin. Malaking bagay dito yung gamit ng technology, yung AI at saka mga latest information, latest updates at paggamit ng mga devices. Kaya naman di ba sinasabi ko sa inyo, malaki ang pagpapahalaga ng edukasyon dito sa United States sa oras ng mga teachers. At bukod doon, ini-encourage din ang curriculum na para sa estudyante na maging expose ang mga bata sa gamit ng technology. Siyempre, ganun din yung mga teachers. So ayan, yan na yung na-generate na paper na gagamitin ko sa mga estudyante ko buong araw. After ko makita yung content ng papel na yan, so ipiprint ko na siya. Ikiklik ko na siya from my computer tapos diretso na ako dyan sa copy room. Lahat ng computers ng mga teacher ay connected sa lahat ng copy rooms around the building, around the campus. So kapag gusto mo mag-copy, mag-print, yan, dyan na siya lalabas. At the same time, kung gusto mo gumawa ng photocopy, you will be using the same machine. So yan, kumukuha mo nung ako ng copy, tapos kung iisipin, pwede ka nung i-copy lahat. Kaya lang syempre, for the purpose of this vlog, gusto kong ipakita sa inyo na efficient yung time management dito sa United States, katulad niyan. So yan, nag-photocopy ako, tapos kung mapapansin nyo paglabas niyan, naka-stapler na din. Yung machine na rin mismo ang mag-stapler kasi nga, ganun nga binavalue ang time ng teacher. Kaya naman, pwede ka pang gumawa ng ibang bagay na pwede mong gawin habang iniintay mo yung ginagawa mo with the machine. So kailangan ko lang mag-make ng copies based sa number ng estudyante na meron ako. Alam mo ba, sa umaga pa lang kailangan mo nang ihanda lahat ng kailangan mo kasi nga, once nagsimula na yung first period hanggang 8th period, dire-diretso na yun. Meron lang kaming isang break tsaka isang lunchtime. So, syempre, you have to make sure lahat ng kailangan mo ay prepared na sa umaga pa lang para naman kapag nagklase ka na, ready na ang lahat. So, paano? Yan na lang muna. Don't forget to like, share, at saka syempre follow para sa ating susunod na story time. Bye! Thanks for watching!